Mayong hapon mga kahigalaan usab. Nag-abot na ang atong panahon na pod. Karong adlaw Lunes og niata sa insaktong schedule. Monday og ang takna ko dire alas 2:30. So diha sa gawas overseas nga hapon na no o gabi-gabi na. Dire sa amo alas 2:30 pa sa kahaponon. Magpadayon ta sa atong pagtuon mga kaigsonan og dili ta kalimtan nga ang panahon nga ato igahin diri sa atong YouTube channel usa kani ka bulawanon nga higayon nga diin ang Ginoo kauban nato og ang dako nga balyo sa time is gold nga ato ialinggat ang ato pagsanay sa atong konsensya may tungod aning spiritual life, spiritual food that we need. Mao na siya ang importante sa ato, ang spiritual. Bisan unsaon tang paningkamot sa kalibutan, bisan unsa ta kadato, bisan imo ang tibuok kalibutan, ingon ang Biblia that is nothing. All those things are vanity. Because walay may madala sa kalibutan paingon sa langit. Wala tay may madala. Kining ato diri sitwasyon sa kalibutan puro ni temporal. Kining ato mga kabtangan gi rely lang ni sa Ginoo, gipahulam lang sa atoa. Gitugyan niya lang sa atoa pero maabot ang panahon wala gid tay madala. Wala gid tay madala. Amo na ingon sa awit, unsaon mo lang ang kayamanan na hindi madadala. Unsaon mo ang kagandahan na pansamantala. I heard that song. So, ang ato diri nga concentration matag Lunes nga nagapaminaw kita sa YouTube channel pinaagi sa akong Riiko may tungod aning pag-interpret sa write-up ni Paul nga mao ni siyang authority nga writing sa Biblia. This is the authority. Wala nay wala nay pinaka-authoritative nga karakter sa Biblia o writer sa Biblia. Wailain si Paul. Si Paul ang authority sa tanan nga light nga naa gisaysay sa Biblia. Og si Paul gisaysaya og ang interpretation true and correct. So mo nang ato nga i-interpret og kailangan may background gid ta sana sa true theology study with Doctor of Divinity and Doctor of Theology instructor. Pero kay wala man ta ka study sa tunay nga theology school o theology course, so ni ata diri nagariiko ko sa inyo aron maintindihan ninyo ang tinuod nga study sa theology. Theology means study about God. Dili ni siya basta-basta nga magtuon ta og research sa mga write-up sa mga scientist, magtuon ta og mga mag-research ta sa mga history nga mga laglumpod nga mga authors, dili ni siya mao. Ang Bible, ang iya author ani puro tanan gikan sa wisdom of the Lord. Especially kaning write-up ni Paul, gitawag ni siyang manifold wisdom of the Lord. Mo ni ang pag-interpret sa plano sa kaluwasan, so-called the manifold wisdom of God. Kining manifold wisdom, mystery ka na siya nga mga klase-klase nga pagsaysay, klase-klase nga interpretation, klase-klase nga wisdom, klase-klase nga thought, klase-klase nga direksyon, klase-klase nga kinanglan mahibaw-an sa tibuok kalibutan sa mga katawhan. Kaya ang plan of salvation specific lang ni siya sa human being. Human being. Wala gi sulat diri sa Biblia nga apil ang mga mananap nga magtuon. Wala.
Ang magtuon lang ang tao kay ang mananap wala sila'y instinct, wala sila'y decision making, wala sila'y thinking to think like human being, the power given to the human being like us. All of us, we have the power from the Lord. Ang sentro ana nga power sa atong uh, thinking principle or thinking ability is the power of choice. So muna siya nga naman nga si Jesus may plano sa kaluwasan o nga naman nga may Bible. Munang number 1 nga pangutana nga ato isgutan. Nga naman nga may Bible nga gibuhat diri sa kalibutan. O nga naman nga may plano sa kaluwasan o ang istorya niya ang Diyos pagyud ang nagpamaagi aron ang plano sa kaluwasan mahimugso o mapadayag sa kalibutan o maintindihan o mastadihan sa mga katawhan nga naka sala o nahulog sa sala tungod sa linlang ni Satanas nga iyagi injected o iyagi strategy ang iyang mga strategical counterfeit. Diin gigamit niya ang o gitarget niya ang unod nun nga concept sa human being o ang decision making sa human being nga may freedom of choice na igo ni Satanas og si Iba una nga nahulog sa kalibutan nga makasasala og ang Ginoo nag-abot ang iya nga revelation. Kay ingon sa Biblia, sa wala pa ang tao makasala, naa nay giandam nga plano sa kaluwasan aron nga in case ang tao makasala, iya pod nga luwason pinaagi sa plano sa kaluwasan. So, mga kaigsuonan, mao nang dako nga pangutana nga wala mahibaw kaning mga gitawag nga magwawali nga dili insakto ang theology. Abi ninyo ang Biblia dili ni siya worldly wisdom. Ang Biblia manifold wisdom from God. Ang intelligence sa tao nga wala gabasa sa Biblia gitawag lang na siya nga worldly intelligence. Bisan ka na mga scientists nga wala gatuo sa Bible, they are worldly. Their mind is their God. Mga scientists, ang ilang ituuhan, ang ilang mind, mong ilang Diyos. Katong wala gabasa sa Biblia, o wala gatuon sa Biblia, o wala kasabot what is Bible. So, ang ato karon nga pangutana, nga naman may Bible, nga naman may plano sa kaluwasan. Muna itong giingon ko nga, pagkahulog sa tao sa sala, na nagiandam nga secret thing belongs to God. It is a hidden thing belongs to God. Pagkahulog sa tao sa sala, in case nga ang tao mahulog, sa linlang ni Satanas, luwason sa Ginoo, kay nahulog sa sala, so naay manluluwas nga dili madani sa penalty sa sala. Because the penalty of sin is death. So ang pangutana na pod, ngano nga may Bible o may manluluwas tungod kay may nakasala nga dani ni Satanas kay si Satanas man ang una nga nagpakasala. So gidaniya pinaagi sa iyang mga counterfeit o mga strategy, nakita niya ang weak point, ang weaknesses sa human being nga si Iba, mao ang iyang unod, ang flesh direction, the lust of the flesh in their hearts. So pintok-pintok yung mayong pagbinakak, nalinlang si Iba kay una-una niya nga matinood ang sulti sa yawa, mahimo pud siyang Dios. So ang iyang unod nun nga direksyon mao ang sakom ni Satanas og nahulog si Iba. So kay nahulog naman si Iba,
reveal sa Ginoo diha ang in case man falls to sin, there is a hidden plan of salvation. Iya dayon gi-reveal dito sa Genesis 3:15. So this plan of salvation is already prepared before man falls to sin, according to the write-up of Paul. Because Paul, the only person who received the revelation of the plan of salvation. Ngano man na-receive ni Paul ang plan of salvation? Kay pag abot ni Jesus, ang tanan niya nga teaching, mao na to ang plano sa kaluwasan. Wala man sila kasabot. Ngayon ni Jesus, di ba nabasa na ninyo sa mga prophet, lalo na kay Isaiah, sa write-up ni Moses, gipang-mention na ni Jesus, nabasa na ninyo ang coming Messiah. Hebrew 10:1, the law is the shadow of the things to come. Ingon ni Jesus, nabasa naman na ninyo. So, He. Ingon ni Jesus, ako mao siya. Mao nang dili nila nasabtan nga punto sa Biblia kay pag ingon ni Jesus nga I am sent by my Father and I am doing what my Father told me. I and my Father are one. And if you know me, He. Ingon ni Jesus, ako mao siya. Dili na siya nag-point out yun sa iyang papa. Ang iya lang gi-point out sa iyang amahan nga gipadala siya. Pero pag ingon ni Jesus nga He o I am He, mao to ang plano sa kaluwasan nga siya ang nag-abot na the last covenant. Mao na nag-ingon sa righteousness by faith nga theology view o theology wisdom. Righteousness by faith means the new covenant is written in your heart. That is the 10 commandments. Hebrew 8:10. Mao na sa ang new covenant. Mao na in Jesus He. Ako, mao siya. Hindi man na nila naintindihan. Mutong wala gid sila gato kay Jesus nga Messiah, wala sila gato kay Jesus nga Savior, wala sila gato kay Jesus nga mong garansam sa pag-implementar sa plano sa kaluwasan. Nga ang plano sa kaluwasan mo na siya ang action plan from heaven nga gi-implementar ni Jesus. Nga siya ang implementor nga gi-agreed sa Godhead. Ang Godhead nag-agreed sila. Sa plano sa kaluwasan, ang proper nga theology, the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed or comforted. So, pag abot sa anak, mao na ang action plan sa Godhead. Nga ang anak mao ang responsible person nga magdugo. Pero ang responsible persons sa tibuok nga plano sa kaluwasan, the Godhead. Si Jesus, specific ang iyang responsibility as a person here on earth. Mo nang pagsulti nga siya na ang plano sa kaluwasan o ang tanan niya gisulti nga mga message, mao na to ang clarification sa plan of salvation, manifold wisdom. It's not grace, dispensation of grace, workmanship of Christ, and mystery of Christ. Mao na to ang una niya nga gipangsulti pag abot siya sa kalibutan. Ang tanan niya nga mga messages, mao na to ang plano sa kaluwasan nga wala maintindihi aning mga iskriba og parisyo, mga unod nun nga klase sa mga tao, hantod nag-abot sa atong panahon nga mga balo pod nga mga reader sa Biblia og nagkanya-kanyang interpret sa ilang interpretation og naghimo-himo og mga institusyon o religion og nagpabilib, nagpasikat aron nga gidala na nila business ang religion, nahimong business. So muna makaingon ko nga mga balo kaning mga gwawali, mga revivalist, mga preacher, mga pastor o mga unsa pa na klase sa mga reverend, mga balo kay himo-himo sila sa ilang interpretasyon. Pagbasa nila sa Biblia, ilang interpret unod nun og naghimo sila sa ilang mga pinilis supo. Og na dani nila ang tibuok kalibutan kay ang tibuok kalibutan otro pud ning mga katawhan nga wala gyud gabasa sa Biblia. Ang gabasa pud wala pud kasabot kay wala gitun ang write up ni Paul og ang message ni Jesus.
Wala giton gipalingaw-lingaw kay ilang nga pagtuo si Jesus dili tinuod nga Misaya. Og dili po nila gi-recall ang mga write-up ni Daniel, ang write-up ni Moses, ang daghang write-up sa mga prophet about kay Jesus, dili po na nila naintindihan ang mga writing sa mga author sa Biblia. Tungod kay ang mga katawhan naghimo sa ilang kaugalingon nga interpretation nga unod nun aron masikat og makagdani og daghang mga sakop og nahimo dayon nga religion nga maoy big business in the world. Religion. So mga kaigsunan, mao ni ang ato karon tun-an. Ngano nga may plano sa kaluwasan tungod kay may na kasala nga luwason. Og ngano nga may manluluwas tungod kay may nakasala. Og unsa pa? Ngano man nga may Bible. Ngano man nga may Bible. Kay kining Bible mao lang ning pag-asa sa mga human being nga kung pugihan nila basa og tuon, makita nila ang light paingon sa langit o ang right track paingon sa langit. Og maintindihan ang gugma sa Dios. Og maintindihan ang dominion sa langit. Og maintindihan nila ang wisdom sa Ginoo. Og maintindihan nila ang righteousness nga gisaysay sa Biblia, lalo na ang righteousness by faith, ang righteousness of the law, ang righteousness of God, and the human being once before was righteous and became sinners. Kung basahon ta ang Biblia, maintindihan ta na ang plano sa kaluwasan in the terminology of bloodshedding. We will understand that the righteousness of the law will be declared back and to be imputed back to the sinners, the human being. Mao nang yang punto. Nga kung maintindihan ta ang plano sa kaluwasan, lalo na ang term nga bloodshedding, kung maintindihan ta ang iyang mga requirements, may requirements man na. We have something to do out of the action plan. We have something to do as a sinner. Kung maintindihan ta ang bloodshedding, unsa ang iyang mga lalom nga thought, ang lalom niya nga punto, ang lalom niya nga understanding, ang lalom niya nga direction. What is it all about? Mo na ingon nako sa inyo nga diri sa Biblia sa write up ni Paul ni adiri tanan ang pangutana aron ta makasabot na ang what, where, when, how tanan na adiri. So kung maintindihan tanan ang plano sa kaluwasan, lalo na ang bloodshedding, makaintindi na ta nga ang nawala nga righteousness from Adam and Eve nga gikan sa balaod from the law, that righteousness that was being taken away from them, that is righteousness from the law na kubo, na wani. So kung makaintindi ta sa teaching sa write up ni Paul nga maong plano sa kaluwasan nga gi-reveal kan sa iya para sa ato, then maintindihan ta na nga the righteousness of the law that was being taken out during Adam and Eve in the Garden of Eden shall be declared back to impute, to be imputed back to the sinners. Mao na siya ang punto diri sa Biblia. Dili kay magsigig bla bla bla, magsigig explain nga ilang kaugalingong unod nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, wala kasabot sa revelation sa kaluwasan. O ngano man ang ikatulo nga pangutana, ngano man luwason ang tawo? Ngano man luwason ta sa Ginoo? Kay nakasala. O kay nakasala, ngano man luwason niya ta? Ngano man nag-interest gyud ang Ginoo nga luwason ang human being nga nakasala? Ngano? Yanoktoken nyo na nga pangutana. Why God is really eager and decided positively to save the human race, the fallen race. In the beginning, in the Garden of Eden,
when man falls to sin. Why God immediately revealed the plan of salvation intended to save the human being? Why, and why? That is the big question that everybody cannot answer. They do not know this answer. They do not know what is the real thought, the real concept, the real perception, the real light to give the correct answer for peace. If you have that answer, then your mind has a peace of mind. Why? Why God wanted to save the human race? Muna yung pangutanang dako. Kining mga balo-balo nga magwawali nga sige lang wali, di gani kabalo mag-emphasize sa ilang message, di gani kabalo hatag sa insakto nga guideline sa ilang mensahe, pataka lang og topiko, pataka lang og yaw-yaw aron magkatawa ang mga hearers kay mayo sila mag sense of humor, mayo sila magsaysay nga unodnon nga worldly ang direction para makomfort nila ang ilang kagalingon o makomfort nila ang ilang pride, ang ilang human brain, ang ilang power of the brain. Then ingnon daw nga sikat silang magwawali, daghan na daw sila sakop daghimog institusyon aron ka-establish og big business in this world. Religion is a big business. So, mao na siya ang counterfeit ni Satanas. Ngano na ingon ana ang direksyon sa plano sa kaluwasan, sana nga kutkuton sa katawhan, ngano na himong mga institusyon, religion ug nahimong big business. Naditor ang kamatuoran nga gusto sa Ginoo nga masabtan sa katawhan. It was sakom by the devil, counterfeit by the devil, and became barrier of this religion, became barrier of right track going to heaven, became a barrier, this religion in this world. Ang Ginoo wala nag-isgot og magreligion ka aron maluwas ka. Si Paul nagsaysay lang siya mitungod sa religion nga correct nga religion. Wala sa ingon paghimo mo daghan religion, wala. Ang punto lang ni Paul nga naay pamaagi nga gitawag Diyos nun nga pundok. Mga pundok o tao sa Ginoo nga in one common belief pointing to the higher form. Mao nang religion nga gina point out ni Paul. Dili kay maghimo tanan daghan religion. Ang ingon niya ni Paul mao ning religion. You study this plan of salvation from Romans down to the last book that I wrote. This is the real concept of religion. Ora lang gusto ni Paul. Wala siya nang ingon nga mag-establish og religion. Ang real nga religion, mga tao nga isa lang ang ilang pagtuo with a common belief pointing to the higher form in the light of the plan of salvation. Muna sang correct nga religion. Muna wala maintindi sa tibok nga magwawali bisan unsa pa sa ka-scientist, bisan unsa pa sa ka-bright nga genius nga scholars pod siya. Kung wala niya ni naintindi ang plano sa kaluwasan, wala gid siya ka-study ani sa mga doctor of divinity and doctor of theology, ang iyang tinudloan murag correct pero worldly ang interpretation. Kay siya lang ga-interpret, wala ya gina angkor o wala ya gitun-e ang correct nga interpretation sa write up ni Paul. Wala ya gi-angkor sa plano sa kaluwasan ang iyang thought. Muna nga falso gyapon. False direction. Bisan unsa sa kadako nga religion, bisan unsa kadako ang iyang sakop, bisan unsa kasikat ang iyang magwawali, unsa ka doktoral iyang magwawali nga dili doctor of divinity and theology. No, sir. That is still counterfeit of the devil because the devil detoured. He detoured the whole teaching from the Bible. Mo nang tinuod through this religion, through this worldly pleasure, through this balo-balo nga mga preacher nga wala gid kasabot what is plano sa kaluwasan. Ngano man nga ang Ginoo eager to save the human race. He revealed the prepared
or the hidden plan of salvation immediately intention to save the human race. That is the intention of the plan of salvation is to save the human race. Pero dili dawat limpyo. Dili dawat limpyo. Hoy mga magwawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Ang kaluwasan dili dawat limpyo. Dili ingon nga kay nagtuo na mo. Giluwas na mo sa grasya kay ang grasya mystery. Kay ang pagtuo kay Jesus maluwas. Muna ingon sa Biblia, those who have faith shall be saved. Bogo, banga, kay wala ka intindi sa faith. Wala gi-interpret, wala gi-elaborate, o wala gi-study ang deep meaning of faith. Pag ingon ni Jesus, mag-abot ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Munang imong pagkabalo-balo, luwas ka na, kay nagbilib ka lang nga si Jesus, imo Dios, kay nagtuo ka kay Jesus nga Dios, nya nagtuo ka na nga maluwas ka, kay balo-balo ka. Dumduma ang pangutana ni Jesus sa Luke 18:8. Ingon niya, ngano man nga kung mag-abot ba kaha ako sa yuta? Mao kining pangutana sa Ginoo, makakita ba ako pagtuo? Kay ang imong pagtuo lang nga nagtuo ka kay Ginoong Hesus, nya nagtuo ka na nga maluwas ka na kay naa ka nay pagtuo. Bugo. Ang pagtuo tun-an mo ang tibuok nga write up ni Paul from Romans down to the last book that he wrote. Dira nimo makita ang pinakadaghan nga meaning sa pagtuo, pinakalalom nga meaning sa pagtuo, pinakalapad nga meaning sa pagtuo, pinakataas nga meaning sa pagtuo, o pinakahayag nga meaning sa pagtuo. Naada sa write up ni Paul, what is faith? Munang mga bogo nga mga magwawali, gapataka lang singgit. Faith, faith, faith. Grace, grace, grace. Wala gani kasabot unsay grace, unsay faith, unsay gift. Mao nang ilang saligan ang episode 8. For by grace are ye saved through faith. So wala ka intindi unsang true faith. Wala pud ka intindi kinsang grace. Wala pud ka intindi sa terminology nga dispensation of grace. Bogo. Pinakabogo nga mga magwawali. Wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Ang tibuok kalibutan gidisib aning mga religion nga mga balo-balo nga mga magwawali. Na-disib ang tibuok nga kalibutan. Lalo na ning mga kauban ko unta sa Mountain View College. Nagtuon kunuhay og theology. Pero ang ilang theology, blah blah blah. Nagtuon og wali. Pero wala kasabot sa deep study of plan of salvation. Unya, nagsinggit na ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Giluwas na sila sa grasya kay mystery. Tan-awa lang ng yawa nga pirti kalagting mag counterfeit aning mga utok nga balo-balo. Sudlan dayon sa yawa Sipyat lang gamay. Murag tinuod pod paminaw ng ilang wali. Pero naadira ang pinakangilngig nga counterfeit ni Satanas. Nga si Satanas murag kalayo sa ilang likod. Gabuhak-hak. Kung naa sila sa pulpito mag-blah-blah-blah. Abi nila correct na gidang ilang giwali. Abi nila na-inspired na gidang ilang mga hearer. Na-inspired sila for inspirational. Na-inspired sila. Pero pagawas nila sa simbahan, unsa may ang direksyon nila, unsa may assurance nila, kay nagwali ka nga, for by grace are you saved through faith. Unsa man ang assurance nila nga buhaton, aron klaro gyud nga sila nakaintindi sa imong wali. Unsa man ang ilang buhaton, pagawas nila sa simbahan, naglapos lang to sa pikas nilang dalunggan, na-inspired lang sila, kinagsimba sila, o nakapaminaw sila sa imong blah blah blah, nga blah 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 ni Satanas, counterfeit ni Satanas. Mao na sang tinuod gyud nga naa sa kalibutan karon, wala gyud ninyo na intindihi ang gusto ni Paul, ang gusto sa Ginoo nga girebelya kay Paul, o ang gusto ni Jesus Christ sa niya pa sa sayuta. What is the teaching or the light of the plan of salvation? You do not know that. Muna nga ang ako pangutana, lalom nga pangutana, di mo katubag ana. So why God eager and immediately revealed the plan of salvation? Why? He wanted pretty well. He wanted positively to save the human race. Why? Because in the beginning, after He created all things on 6th day, He created
human being like Him. In the profile of the image of the human being, we were created like God. And so we are the express image of God. Because we can think, we can decide, and we can praise God, we can worship God, and we can honor God. That's why we are a crown act of creation. That is the term in theology study, correct and true theology study about God. Human being is a crown act of creation during God created this world. The time that He created all the things in this world, including human being on 6th day, then the theology study, correct theology interpretation, man is a crown act of creation. Because of the express image of God and our personality physically. We are the express image of God. So the Lord wanted to save us. Why? Unsa man naingon sa Biblia, isa lang ka term. Numduman nyo unsang pinaka-importante dira nga term nga naa sa Biblia nga kita express image of God. Og higugma ta sa Ginoo o gusto kita niya luwason. Ngano man unsa nga term sa Biblia, isa lang ka term. Pwede ko na pwede nyo na i-mention. Kung ma-mention nyo, makaingon na ako nga kamo gatuon og tarong sa Biblia nga dili balo-balo. Sige, i-mention nyo daw sa inyong kaugalingon. Sa inyong kaugalingon nga gapaminaw karon nga mga preacher, isulti nyo sa inyong kaugalingon, unsa na siya? Unsa na siya nga term nga naa sa Bible? Nga importante para sa Ginoo nga salbaron gid niya ang tao. Kay ngano man, unsa man ang tao as a crown act of creation, as an express image of God, unsa pa gid ang mga value nga naa sa Ginoo nga gusto ya ang kunon ang tao. Unsa nga terminology? Sige, i-mention nyo. Kaning mga balo-balo, di gani ka sabot. Kaya akong ipangutana, wa gyud may nakasabot ana nga mga preacher, wala gyud. Unless mag-study ka mo sa tinuod nga theology. Study from the Doctor of Divinity and Doctor of Theology instructor. Para maintindihan nyo na ang plan of salvation. Ang Ginoo, ngano igir gid siya nga luwason ang tao. Ngano importante gid siya ang crown act of creation, which is the human being. Why? Because God in heavenly power, God in the dominion of heaven, all the principalities and power in the heavenly places, those are Godheads, member of Godheads, heavenly places, and principalities in the heavenly places in heaven. Unsa ang ilang intention? Aron luwason ang tao, gipadala nila ang plano sa kaluwasan. Their intention is to save man. Why? Why? Why God is really dominated His concept that man should be saved. Why? As a theologian, if you are a true theology, answer my question. Why God wanted human being to be brought to His promise, a heavenly home? Why? Because the Bible says, hoy paminaw mga balo-balo nga mga maguwali, paminaw. The Bible says, simple lang nga word. The Bible says, dagana ninyo mabasa dira nga teksto. Pero di kamo kauna-una. Kaya nga naman, tungod sa inyong unod nun, tungod sa inyong fleshly attitude, because of your lust of the flesh in your hearts, because of your worldly pleasures, you are comforted of the worldly pleasures. So di mo kahuna-huna og tarong. Kaya wala ka mo spiritual level pointing to the higher form
in your mind. Ang spiritual nga naa sa inyong gituuhan nga naa sa inyong mind, counterfeit na ni Satanas. Kaya plansa na ni Satanas sa inyong utok. Munang believe ka mo nga pastor mo, reverent na kamo, godly na mo, spiritually na ang inyong utok. No! Ang inyong spiritually, ang tag-iya na nga spiritual, devil. Of course, si devil, he live as a spiritual being. Pero, liar. So your father is the devil, the liar. You change the truth into lie. Ano man nga ang Ginoo, igir gid niya luwason. Giunsaya pag consider as a very valuable creature in this earth. We are a very valuable creature in this earth. The human being is very valuable creature in this earth. To God. From God. See? Why valuable? Because God, there in the Bible, He called us the Son of God. Regardless of our gender, He called us the Son of God in general. To magnify the terminology, God called us son and daughters of God. That's why He wanted to get His son and daughters from the hands of the devil, who is liar, who is perdition. He is the perdition creature. He detour our direction, and devil wanted to destroy our fullness of our human being, our fullness of our soul. We are the soul, living soul. So our fullness, Satan would like to destroy us and to lose us from the right track going to heaven. Satan wanted to lose our direction. And the Lord really willing to save us as He considered us, counted us their sons and daughters. The human being as an express image of God and crown up of creation. God called us sons and daughters. So God wanted to save us. But on condition, the salvation going to heaven is not, dili na siya kuan lang kanang dawat limpyo. Is not free as if you are free for dawat limpyo. No. The plan of salvation, both the Godhead and the sinners has something to do as responsible person. May obligasyon ka. Tun-e ang plano sa kaluwasan aron ma-enlighten ka og may peace of mind ka na kay nasayod ka na unsay imo obligasyon ug mao nang imong palohon ug mao nang imong ikinabuhi, and put that in your mind to be your character. Put that in your mind to be your practices. If you will understand already pretty well about the light of the plan of salvation. Mao na sa ang tinuod mga kaigsonan. Wala nay lain nga light nga naa sa Biblia ang plano sa kaluwasan nga giditor ni Satanas og ang tanan nga mga balo-balo nga nagwaliwali sa pulong sa Ginoo nga dili mao. Ang tanan nga katawhan puro tanan na deceive. Og ang yawa kakalipay, Satan is very happy nga when Christ came, everybody caught in the act to be burned into the lake of fire. Except kaning nagtuon sa plano sa kaluwasan og na-enlighten og nagpractice sa ilang kinabuhi because of the light of this plan of salvation. Sana ang tanan nga religion, isa lang religion nga ginamention ni Paul, kining teaching sa plano sa kaluwasan. Religion implies or point out to the group of people with a common belief
in the light of the plan of salvation. Mo na sang correct nga religion. Isara. Dili kay thousands and thousands because of big business. So mao ni ang ako nga gusto nga ipasabot ninyo. Basahon ta ang John 7:7-10. Mao ni ang ato nga kitext karon sa akong sulti sa inyo. Pero ipadayon tagyapon ang atong interpretation sa 1 Timothy. Kini lang ang kitext nga ako gisulti sa inyo. Basahon ta ang John chapter 7 verse 7-10. Okay. Kopte na ninyo ang inyong Bible King James version. Pangitaan nyo ang John. Okay, John 7:10. Okay? Sorry mga kaigsuonan, gina sip-on ko karon tungod sa init. 7:10 of John. Mao ni siyang atong kitext ngano ang ato buhaton mao gyud ang paglakaw sa insakto nga magtutudlo sa Biblia. Dili nang bla 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 nga counterfeit ni Satanas. Sabtan nyo? God wants us to know the manifold wisdom of God, which is the right track. The right track going to eternal life. So, in John 7:10, ato ni i-interpret kung unsa ang right track. Okay? 7:10. Santa. Ingon niya. If any man will do his will. Klaro? If any man will do his will. Unsa daw? Bisan kinsa nga tao nga magbuhat sa iyang kabubuton. Unsa man ang will or kabubuton sa Ginoo? The 10 Commandments. That is the will of God. From Genesis to Revelation, the only light that concluded the whole thought in the Bible, the whole writings in the Bible, the whole view of the Bible, the only word that concluded and became the framework of the Bible, the only light is no other than the will of God. What is that will of God? According to the Bible, the will of God is the 10 Commandments. Because the 10 Commandments is the character of God, and the 10 Commandments never ends because the 10 Commandments is God Himself in the mystery of God. And mystery of God cannot be measured. Nobody can deepen what is the mystery of God. And that mystery of God is a mystery in the position of the powerful God. And nobody can fathom that. And mystery belongs to God. Dili tanan na iya masaysay ang mystery. Iyan na sa Ginoo. So the will of God at the same time, He, mo na siya, no other than the 10 Commandments or the covenant. Okay? Basahon tang 7:10, ingon niya, if any man will do his will, that is the 10 Commandment. His will. And that 10 Commandment in the personality of Christ. Okay? Madanta. If any man will do his will, the 10 Commandment, he shall know of the doctrine. Klaro. Waagi na ninyong yung Bible. Basa ka mo sunod na ako. Kay gina-interpret ta ni nga teksto. Kada teksto sa Biblia from Genesis to Revelation, kung magbasa ka mo, ayaw paghimo-himo sa inyong interpretation. Ang interpretation naara diya sa teksto o na lang sa mga pulong nga gipangsulat sa mga author, pero unahan yung basa ang write-up ni Paul. Kaya ang tanan nga write-up ni Paul nga inyo maintindihan na ang pointing to the higher form in the spiritual level of Paul's writing, din ma-interpret nyo na
ang tibuok nga Biblia. Ma-interpret nyo na ang tibuok nga Biblia. Mo gani na nga, magbasa ko sa lain-lain nga mga libro nga dili iyan ni Paul, I can interpret the whole Bible. I can interpret. Why? Because naintindihan ko naman ang write-up ni Paul. Ma-interpret ko na ang tibuok Bible. Because the whole Bible is a part of the plan of salvation. But the center of the light, the center of the correct interpretation, the center of the wisdom, manifold wisdom, the center of the whole meaning of the whole terminology uses by Paul, and the procedure and the process of the plan of salvation is there in the write-up of Paul. Muna nga, ingon ako, basahan nyo ng write-up ni Paul aron maintindihan nyo ang tanan nga Bible. Teaching from Genesis to Revelation. Okay, ingon niya dire sa 17, ingon niya, if any man will do his will, maunang iyang balaod. San kinsa nga magtuman sa iyang balaod. Maunang buot ni Paul, o ni Jesus. Kay kining plano sa kaluwasan, pag abot ni Jesus, mao na tong iyang mga mensahe, ang iyang preaching, ang all the messages from the mouth of Jesus, those are already a light of the plan of salvation that human being did not accept because they are ignorance of the plan of salvation. So ingon ni po ni Jesus dire, in this book of John, Jesus said, this is the word of Jesus, verse 17, if any man will do his will, si Jesus na mismo gasulti, he shall know of the doctrine. Okay? Klaro. Katong mga pulong ni Jesus, nga gipangsulti o gipaluap nila ni John, labi na si John the Baptist, nga nag-prepare ahead before Christ came. John the Baptist prepared ahead through baptism before Christ came. Why? Because the plan of salvation is already here on earth. So mao ni Jesus, ingon niya, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. Ano samantong doctrine? It was prophesied that his name shall be called Emmanuel, God is with us. The child will be born as a ransom and savior. Munang ingon ni Jesus, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. Asa man ang doctrine? Dito sa Genesis 3:15 pag-rebuild, mao na tong gihatag sa ila ni Cain og ni Abel sa kaliwat ni Abraham nga mao ni ang paluho ninyo, the principle of the 10 commandments. When you ask God for the recognition of your forgiveness, patay og mananap og halad ang iyang dugo. The white lamb symbolizes the purity of Jesus as a white, and the blood symbolizes the blood of Jesus. Mao na to sa ang prinsipyo sa napulo kasugo. Nga kung mag-abot na ang napulo kasugo, mag-shed blood pud sa for the whole sin. No individual offering, no individual blood shedding through the blood of the animal. No more. The blood of Jesus is already succumb the whole sin of the world in his blood. Muna sa kitawag blood shedding. But it is not yet the salvation. May kondisyon na sa plano sa kaluwasan. Blood shedding is only a remission of sin. But not salvation already. No. That is not a salvation yet. It's only a remission of sin. Because the whole world already bound to die. Bound to damnation for the lake of fire. Because of patience of God, He hold back His anger and give propitiation, meaning favor, to save the human race through remission of sin, in order that the sin of the world or the people, the sinners, will be saved on condition. You read 3:25 of Romans. Through faith in His blood, meaning obedience to the blood of the law. Dugo sa balaod nga nagdugo. Mao si Jesus. Ang condition, through faith in His blood.
Why? Because faith means obedience of the law. Obedience of the law. Obedience of the law. Acts 6:7, Romans 1:5. Obedience of the law. And Paul always mentioned obedience rooted by love, because love, faith, and obedience and belief, they are one and the same thing. And the essence of obedience, obedience, obedience. In the interpretation of obedience, obedience, obedience. Mao na siya ang tinuod nga theology study. Mao na siyang tinuod nga theology. Nakagraduate sa theology. Ang concept sa tinuod nga theology. Mao na siyang plano sa kaluwasan. Nga tun-an kining mga balo-balo nga wala kasabot what is plan of salvation. Mao na ang tinuod nga concept sa pagtudlo sa Biblia. Sa pagtudlo sa Biblia. Kining di kasabot sa plano sa kaluwasan, di kasabot sa real nga theology teaching, dili na mao nga pagtudlo kanang bla 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 nga unod nun ang pag-interpret og pasikat aron magkinatawa ang hearers, aron ang mga ang mga hearers na comfort daw sa iyang wali, pagawas sa mga hearer wani sa ilang mga utok, wani sa ilang pikas nga dalunggan, kay wala man toy assurance, wala man toy light nga tarong nga foundation sa ilang peace of mind, nga dili na sila malitag ni Satanas, walay light nga tinuod, walay direction nga tinuod. Mao na siya ang tinuod nga teaching sa Biblia nga karon gi-counterfeit ni Satanas, giditor ni Satanas. And Paul said, you trodden underfoot the Son of God, and giditor ninyo ang truth. You change the truth into lie. Okay, pasaon ta, padayon ta, ingon niya. If any man will do his will, he shall know of the doctrine. Mao ni sa ang plano sa kaluwasan, mao ning doctrine. Then ingon niya, whether it be of God. Tandaan nyo na. Sabot ba na mo pagsulti ni Jesus? How do you interpret this when God said, but He said, whether it be of God. How do you interpret that? Hoy, mga preacher, ayuhan yung pag-interpret aron ang inyong mga hearers dili ma-deceive. Ingon niya, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God. How do you know? How do you interpret this? Whether it be of God. Because of this plan of salvation, because of this teaching of Paul, because of this truth, revealed unto Paul from the beginning, that man did not understand, that man neglected the thought of this plan of salvation. Even righteousness by faith, they do not know. Even the workmanship of Christ, they do not know. Even the tabernacle, the direction of tabernacle, they do not know what is tabernacle. Because they are stiff-necked and hard-headed. They didn't understand the plan of salvation. So ingon ni Jesus, whether it be of God. Kato ingon niya, katong mga tao nga nagabuhat sa pagtuman sa balaod, nagahimo sa pagtuman sa balaod, he shall know the doctrine. Kinahanglan kabalugid siya sa doctrine. Ingon niya, kung ginahimo niya ang pagtuman sa balaod, kinahanglan kabalo siya sa doktrina nga mao ning plano sa kaluwasan. Ingon niya, whether it be of God. Kay naay doktrina si Satanas, na ang claim nga sila among Dios, na ang claim nga sila ang mga appointed son of God, na ang claim nga sila ang mga angels nga gipadalas Ginoo, nga gitahasan sa Ginoo, they are mga sinugo, no? Mga messenger from the Lord. Mao na daghan kasulti ana. So ingon hindi ni Jesus mismo, si Jesus nag-ingon ani, whether it be of God. Ngano man, kay ang mga balo-balo nga counterfeit ni Satanas, dili na siya Dios no nang ila ginadala. Kay mosinggit man nga ako na ang successor ni Christ sa yuta. Messenger ba na sa Ginoo? Nag-ingon bang Ginoo nga padalaan niya ta successor? Ang ingon lang sa Ginoo padalaan lang ta Holy Spirit nga mag-comfort sa ato. Walay successor. Kay tuma na si Jesus. Enough na siya nga gipadala sa amahan sa
action plan nga maong plano sa kaluwasan. Sa ato pa nakulangan pa day ang kalibutan. Kulang pa dito si Jesus kay maghimuhimo na po sila laing Jesus nga concept ni Satanas, counterfeit ni Satanas, og tuo-tuuhan po na ning mga walay gabasa sa Biblia og wala gyoy kalibutan, wala gyoy direksyon sa ilang spiritual aspect of life. Tuo-tuo po sila aning mga son of perdition. Bible says, kining nag-claim nga sila gipadala sa Ginoo, sila mga messenger sa Ginoo, sila successor sa Ginoo. Gitawag ni sa Bible, son of perdition. Basa nyo na 2 Thessalonian chapter 2. Verse 3, the son of perdition. Okay? Ingon niya dire, padayon ta. Whether it be of God or whether I speak of myself. See? Or whether I speak of myself. Ano ingon sa Ginoo? Paminawin ninyo ang tinuod nga doktrina og kamo nagatuman sa balaod. Kinanglan kabalo kamo sa tinuod nga doktrina og kini nga doktrina iyaba sa Ginoo. Oh, ako gid ba gasulti kaninyo because Jesus said, I and my Father are one. And the one who is in your facing in your face now, face to face, I am here now face to face with you. Ingon niya sa mga apostoles. I'm He. Wala siya wala siya ka-point out sa iyang papa kay gipa sa iyang amahan. Gipa ila-ila yan ang amahan nga sila isa. Ang amahan og siya isa. Og wala sa nagbuhat diri sa kalibutan nga iya kung dili gituma niya lang ang tugon sa iyang amahan ang gisulti kaniya. Kung mag-ingon ang Ginoo nga I and my Father are one, they are one in their purpose. They are one in their Godhead. They are one in their power. They are one in their dominion in heaven. Mao nang ginamin ni Jesus, I and my Father are one. Mao na sang tinuod nga teolohiya, mao na sang tinuod nga teaching sa theology nga gitawag true and correct interpretation as theology. Balo ni nga patuo-tuo nga theologian. Pero gani kasabot what is plan of salvation. So ingin ni Jesus, ingon niya, He shall know of the doctrine whether it be of God or whether I speak of myself. So ingon ni Jesus, ako na ang gasulti sa inyo because I'm He. Katong gisulti na nga, maabot. God is with us. Moabot. The law is the shadow of the things to come. Moabot. Ang plano sa kaluwasan nga girebel kay Paul nga nagaingon, the new covenant shall be written into your hearts. Parang punto sa Biblia nga wala masabtan aning mga balo-balo nga magwawali. Kung ako, digig ko hunong aning pag-ingon balo-balo kay nga naman, sa tibuok kong kinabuhi, idaran ako, wala ko kakadungog, wala ko kakita, o wala ko ka-obserbar, magwawali nga nagawali, sama aning ako karon gina-interpret ang write-up ni Paul. So karon wala ko sa write-up ni Paul, ni ako sa diyan kay ingon ni Paul, these epistles, this revelation also given to the apostles and the prophets. So mao ni ang pag-interpret kung magbasa ka mo sa Biblia. Di man ni write up ni Paul kay diyan man ingon diri ni Jesus, si Jesus gasulti ani kay katong mga wali ni Jesus, katong mga epistles ni Jesus, katong mga messages ni Jesus, tanan nga iya gisulti sa niya sa sayuta. Mao na to ang plano sa kaluwasan nga wala masabte aning mga iskriba ug parisyo, lalo na karon kini mga balo-balo nga mga magwawali preacher kunuhay. Katong tanan nga gisulti ni Jesus, those are plan of salvation's messages. So-called manifold wisdom of God. Wala lang nila giintindi kay mga stiff-necked and hard-headed, lalo na ang mga iskriba ug parisyo. Og daghan kana diri karon sa tibuok kalibutan. In our midst, all of them are generation of the scribes and the Pharisees. Lalo na ning mga magwawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, nagsigig bla 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 dira sa pulpito nga counterfeit ni Satanas. So, padayon ta. Ang ato pagtuon na, padayon ta. Kini siyang kitiks nga gi-study ko.
sa inyo karon mao ni siya ang reciprocal katong akong gisulti ngano man ang Ginoo willing gyud pag luwas sa tao o gi-reveal niya ang plano sa kaluwasan. Why God give us plan of salvation? Mao ning iyang reciprocal nga text nga klaro. Okay, ang center sa plano sa kaluwasan, faith, and faith means obedience of the law. Okay, diri na ta sa ato nga teksto nga gina-interpret. Okay? Adumdum mo? Diri na ta sa 1 Timothy. Abot na ta sa asa. Sa verse 7 na ta. Ato, last time, di ba? Itong last Sabat. So, padayon na ta pag-interpret sa 1 Timothy. Katong ako introduction, mao tong ato foundation nga naman ga-study ta sa plano sa kaluwasan o gi-interpret ta ning mga write-up ni Paul. Katong gi-introduction ko sa inyo nga ang atong key-text John 7:17 mao to sa ang tinuod nga pagsabot sa tinuod nga theology study. Ayaw mong tutuan ang pabilib nga theology nya di kabalo, di kasabot mag-explain sa Biblia, di kasabot mag-interpret sa Biblia. Kaya ang ila nasabtan, ila lang unod nun nga balo-balo, aron ingnon nga magwawali, aron pakpakan, aron magkatawa-katawa ang ilang hearers. Aron ingnon sikat sa ilang mga sense of humor, sa ilang mga interpretation, nga unod nun counterfeit ni Satanas. So direta, studian tani, kay kining ako gina-study o ginari'i ko sa inyo, mao ning ginatudlo sa mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga correct ang interpretation o nasabtan gyud ang tinuod nga pagdissect sa interpretation og taught sa Biblia. Okay, direta. Balik ta sa 1 Timothy. Last Monday, nagsugod ta sa verse 1 up to verse 7. So, 1 to 7 nga verses ang ato gi-interpret. Kung tindihan na ninyo ato tanan ang akong gisulti. I-reiko talang gamay o ato ni nga i-recap gamay ang verse 7 kay diri man ta naghunong. Unsa ingon niya? Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Ngano ana man ang sulti ni Paul sa verse 7. Ato lang ni recall. Recap. Ngano ana man ingon niya? Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Muna ingon ako nga, ang write-up ni Paul hayag pa sa siga sa adlaw, hayag pa sa siga sa fluorescent, hayag pa sa siga sa bulb, hayag pa sa imong mata nga wala gyud daot. Kaning write up ni Paul, pirting hayaga ang kamatuoran, naagid ang light. Ingon niya, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Ngano gibasa, ngano diri ta naghunong sa 7 ug mao ni ang pagsulti ni Paul. Unsa man da ito ang from verse 1 to 6. Si Paul nagsaysay siya sa plano sa kaluwasan. Nga ang plano sa kaluwasan, wala ay nag-abot. Nga mao ang balaod, mao ang pagtuo, mao si Jesus, mao ang Savior, mao ang Son of God. Nga mao ni siya ang tinuod, nga ato intindihon, nga ang balaod nagdugo, ang balaod nagsulti, ang balaod naghatag og clarification, ang balaod nag-ingon nga ma-declare balik ang righteousness of the law, kay imo tumanon ang balaod o imo sundon ang tanan nga naa sa balaod. Kay ang balaod, you can see or you can find there the wisdom in the law. You can find them the light in the law. You can find them the truth in the law. You can find them the what is right and what is wrong in the law. You can find them the direction of right track going to the eternal life from the law. Muna ang gisaysay ni Paul gikan diri sa verse 1 paingon sa verse 6 about the law. Muna ang ingon niya, ug giwarningan niya ang mga teachers. Ang niya, warning about false teachers. Na siya gitawag diri nga iya nga context. Warning about the false teacher. Pero kung intindihan na sa mga false teacher,
Accept na nila ang plano sa kaluwasan samtang dili pa ulahi kay wala pa man na-close ang provision, pwede pa ta magtuon og ato ni aksipon ang teaching ni Paul. Ingon ni Paul, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Kung ila na gyud ikumpirma ang kamatuoran because of the center of the truth is the law, ingon ni Paul, diya na panahon mag-desire na sila, mga teachers na sila sa balaod, unsa pa, magtuon na sila og makasabot na gyud sa balaod kung unsa ang ilang ginapanulti og ila na gyud gikumpurmihan. Muna siya ang gisulti ni Paul mo nang pagsabot aning interpretation nga naa sa write up ni Paul. Nga ang uban gimislead nila ani, gimisinterpret nila ani kay kunuhay si Paul contradict, dili nila maintindihan kay wala may utok nga pointing to the higher form in a spiritual level kay gihiruhan naman ni Satanas ang ilang pride, ang ilang power of the brain. Dili na sila kasabot unsay ginabasa sa Biblia. Dili na sila kasabot mag-interpret sa Biblia. Kaya gipalansa naman na ni Satanas ang ilang utok, ang ilang ginahuna-una, puro unod nun, pasikat. Og naghimo sila ilang interpretation na para sa ila, insakto kay sikat sila. Nga unod nun because of the flesh. Flesh desire. And comforted of the pleasure of the world. Okay, padayon na ta sa verse 8. Ato interpret ni. Kaya di naman ta naghunong dito sa verse 7. Padayon na ta sa 8. Paingon sa ubos, aron ma-interpret ta tanan kining mga write up ni Paul. Okay, verse 8, ingon niya. But we know that the law is good. Klaro. Yang mga preacher nga mga balo-balo, di man na sila magtuo. Kaya ang balao daw, mayo lang na sa wrong and right. The law is only good for what is right and what is wrong. Maura ginang nabawaan na ni mga preacher nga gi-counterfeit na ni Satanas. Mistake gina sila kay Satanas. Kay mo man na ang logic ni Satanas. Logic ni Satanas, the law, the Ten Commandments is only good for what is right and what is wrong. Na mo nang andaman gid sa utok ani mga balo-balo nga counterfeit ni Satanas basta naay debate og naay mga prinsipol nga ilang nga expound sa ilang preaching kunuhay, topic kunuhay. Mingon daw sila nga mayroon ng balaod pag ihibalo unsay maayo ug unsay dili maayo, what is right and what is wrong. Kita mo nang tactic ni Satanas. So muna ingon sa 8, but we know that the law is good. Muna ilang ni bawaan lang pag-interpret ang balaod, that is good for what is good and what is wrong. Muna si Satanas nga imo gi serbisyuhan ingon sa Biblia, because Satan's counterfeit you, then you are already property of Satan and you are serving Satan, not God. Ngon niya diri sa 10, but we know that the law is good. Kani mga balo-balo, ingon na, oh, God is only good for what is good and what is wrong. Walang ginailang nabawaan. Wala nang ilang patinan, gipatikan nga interpretation tungod kay gi-counterfeit na ni Satanas, gipalansa na ng ilang utok, munang ilang interpretation, ingon ana ra gyud ang ilang stand. The law is only good for what is right and what is wrong. Bogo. Klaro na ginaingon ni Paul nga, but we know that the law is good. Wala di siya nag-ingon what is good. The law is only good for what is right and what is wrong. Pag ingon ni Paul nga good, that is very constructive. No negative there. Wala dira ga ingon niya what is right and what is wrong. Wala. Pero kung interpretation ang pag magnify, i-wave na to si Paul, i-magnify na to si Paul, the law is good, which is Christ is good. The law is kind, which is Christ is kind. The law is merciful, which is Christ is merciful. The law is compassionate, which is Christ is compassionate. So on and so forth. Mao na sang pagsabot aning write up ni Paul. Mga magwawali. Wala gyud nagtuon sa insakto nga theology, theology nga. Dili man na theology. Liko-logy man na, liko-logy.
Wala kasabot unsay theology. Wala gani mo kasabot sa right up ni Paul, nagpa-theology man mo. Theology means study about God deep. Dili kay pagkakita ninyo sa balaod, balaod ra man na. Napulo ra man na kasugo. Bugo. Okay, mo na ingon ni Paul, but we know that the law is good. Wala sa nag-ingon nga the law is only good for what is good and what is right. What is good, what is right, what is good, and what is wrong. Wala sa nag-ingon ana. Pag ingon niya nga good, positive na ang iyang pag-wave ana, pag-expound ana. Christ is good. Christ is merciful. Christ is kind. Unang namin din ni Paul. But we know that the law is good. Una si Christ. If a man use it lawfully. Nasabot mo ba ng lawfully? Kung imo ginagamit ang balaod lawfully, then you will understand who is the law. What is the law? What is the manifold wisdom of God? What is the dispensation of grace? What is the plan of salvation revealed unto Paul? Kung maintindihan mo na ng lawfully. Ang inyo naman naintindihan ng lawfully, lawful. Oh, lawful. Lawful na. Aka na, dili na lawful. Gani lawful ni. Mura na inyo naintindihan. Unod nun man na. That is not biblical nga interpretation o concept. That is counterfeit of the devil. That is not biblical when you do that. Because you are only good in your flesh direction. Mag-ingon gani nga lawfully mo na ang complete wisdom and knowledge and light in the study of the revelation of the plan of salvation to Paul from God. Lawfully means justification by faith, sanctification by faith, righteousness by faith. What else? Law of works, law of faith. Heirs of the law. You should know that terminology. So on and so forth. So many terminologies there in the plan of salvation. You should know that. Then understand deeper the word lawfully. Inyo ra na nahibaw-an, inyo ra gyud nga target ni Satanas. Dili pointing to the higher form spiritually in the true and correct interpretation of the plan of salvation. You do not know that. So direta sa verse 9 ingon niya, knowing this that the law is not made for a righteous man. Kani, hoy mga magwali, tun-in nyo gini maayo ang write up ni Paul sa 1 Timothy. Aron buak ng inyong utok ugma. Gawas na dira ang counterfeit ni Satanas. Mahimo na nga peace in your mind. There is peace of mind na. Og mawala ng inyong clear and unclear understanding. Mapabilir na lang ang clear. Muna ingon ko sa inyo atong last Monday, nag-ingon ko nga, you should be attentively. You should know what is clear and unclear. Wisdom of God. You should know what is right and wrong. You should know how to assess positive and negative and whole concept in the norm of society. As far as the human being attitude, the human being practices, the human being thought, sa akong mga nagligad nga mga parts, I mention about education makes a man. Education makes a man. Walay tao nga edukado kung wala gatuon ining plano sa kaluwasan. Kaya ang imong education, gi-counterfeit na ni Satanas, giditor na ni Satanas. Bisan unsa ka Diyos nun magwali sa pulpito, you are not educated. Why? Because Satan is already sakom your direction as a property of Satan.
Sisitan maayo magpa-Diyos-Diyos. Sisitan lumo. Sobra pa sa Diyos. Magpakunwari. He could use the strategy like God. Pero in return, na ay mistake gamay mo na to ang gi-inject ni Satanas nga kuno perfect gid siyang magwali pero naa gid siya sipyat wala pagtuon sa plano sa kalawasan. Nagimo-imo siyang unod-non nga interpretation nga maunang interpretation of Satan was injected to his mind and then iyagi sakom ang pagkalayar ni Satanas. He tell the truth into lie. He changed the truth into lie. Muna ingon ni Paul diri sa verse 9, knowing this that the law is not made for a righteous man. Ngano ana man ang write up ni Paul. Ingon niya, knowing this that the law is not made for a righteousness man. Nya ko na, intindihan nyo na tanan ang akong pag-expound aning pagriiko sa inyo, kini nga mga teksto, sayo na lang ninyo sabton in a deep interpretation pointing to the higher form in a spiritual level. Kung naintindihan nyo na tanan ang ako pag-interpret ani, naagyanta na nga mga teksto o mga libro nga hatag ko na sa inyo. Kung naka-interpret na mo ato sa akong pagtudlo ninyo sunod nyo ang akong mga interpretation, maintindihan nyo na niyang verse 9 kung unsa ni pag-interpret. Kaya ngon ako, basta masabtan nyo na si Paul, tanan niyang write up, ma-interpret nyo na ang tibuok Bible. Ingon niya dire sa 9, knowing this, that the law is not made for a righteous man. Ngano nang ingon man siya? Si Jesus nagsulti ana. Mao nang reciprocal ni Jesus. Diktong naingon si Jesus nga, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Mao ning iyang reciprocal. Gisulat ni Paul diri sa Timothy. Verse 9 of chapter 1. Ingon niya, knowing this, that the law is not made for a righteous man. Muna sang interpretation. The law is made for man, not man for the Sabbath. Ngano man? Ngano nag-ingon sa diri nga, knowing this, that the law is not made for a righteous man. Nganong balaod wala manggibuhat sa mga righteous na nga dili dautan. Ngano wala manggibuhat ang balaod? Ngano man? Kay wala direksyon ang mga righteous sa deeds of the law. Kanang penalty sa balaod, wala labot na ng mga righteous. Wala sila labot sa penalty sa balaod. Muna ingon ni Paul, no man is justified by the deeds of the law. Walay tao pagamatarungon sa penalty sa balaod nga maong death. Lake of fire. Ngano man? Because ang tao duha ka klase na ay satanic and ay godly. Ang satanic mao tong dili righteous, sinners nga daghan kayong klase nga sinners, kriminal, kawatan, mga bakakon tanan, adulterer, mga unsa pa diya. Muna siya ang dili righteous. Pero ang righteous is a man of God. Always faithful in the 10 commandments, which is the will of God. Una siyang righteous. So ingon din ni Paul, knowing this, that the law is not made for a righteous man. Wala na'y labot ang balaod sa mga dili tiglapas sa balaod. Kanang mga tigtuman gyud sa balaod nga nakasabot sa plano sa kalawasan. Wala gyud right ang balaod nga magukod kanila. Mo nang ingon ni Jesus ni Paul, knowing this, that the law is not made for a righteous man. Intindihan nyo na? If you do not listen to this re-echo of mine, if you do not listen to this true and correct interpretation of the Bible, then it's very dangerous. Lisod kaayo nga kamo ma-appeal sa pag-welcome sa second coming of Christ. Mao gani ning atong time karon, borrowed time na. 2024 na ta, wala lang yapon nag-abot si Jesus. Nga naman, gi-extend po ni Jesus ang chance sa iyang
propitiation, meaning pabor sa tao. Through faith in His blood, meaning obedience of the law, obedience of the law, obedience of the law. To clear your mind, to have peace in your mind, that because you will understand the light in this plan of salvation, then you know what to do. Then that's the time that you will already in the position of claiming the righteousness declaration. The righteousness of the law shall be declared back unto you, to be imputed back unto you. Mga sang imputed righteousness after you obey the law perfectly. Ngano ingom nang kung perfectly? Kanang bogong balo nga dili kuno ma-perfect ang balaod. Kaya wala katuon sa plano sa kaluwasan. Basahan nyo ang Hebrew 13 verse 20 and 21. Kapila ko na naisulti sa inyo. Basahan nyo nagtarong. Basahan nyo tanan ang Hebrew. Book of Hebrew. Para maintindihan nyo nga si Paul ga-explain nga ang righteousness of the law ug ang plan of salvation, ang purpose gid ana nga ma-perfect ang makasasala. Kay nakita na nga daan sa Ginoo nga makasasala, weak gid kayo, dili ma-perfect. Mo nang nag-ingon si Paul nga I can do all things through Christ which strengtheneth me, because Christ is the written in your heart, righteousness by faith. The new covenant should be there in your heart, and Christ will help you to do His will, to do or to obey the law, His law, His will, so that you will become perfect. Muna ang mga wawali nga mga balo-balo, wala na kasabot nga teaching nga naa sa write up ni Paul, because they did not learn, they didn't learn. Muna ingon ni Peter, the epistle of Brother Paul, hard to be understood because it is unlearned. 2 Peter verse 3, 15 and 16. Basahan nyo! Ingon diri sa 9, knowing this, that the law is not made for a righteous man. Yes! Nga naman, wala na ikatungod ang balaod pag umbrella o pag watch sa mga righteous man. Kaya ang balaod nagbantay lang sa mga makasasala. Kay iya, gokdon, iya pinaltihan. Mao nang ingon ni Paul, no one is being justified by the deeds of the law, but we are no longer under the law, but under grace. Kaya kung matinumanon ka na, under ka na sa grasya, kaya ang grasya amo ang pagtuman sa balaod. Ang grasya among balaod, ang grasya among faith, ang grasya among si Ginoong Hesus. Og si Ginoong Hesus nag-ingon, if you love me, keep my commandments. Mo nang pagsabot sa teaching sa tinuod nga right up sa plano sa kaluwasan. Nga wala maintindi aning mga balo-balo nga magwawali. So muna nag-ingon si Paul dire, knowing this, that the law is not made for righteous man. Wala na gukod ang balaod sa mga righteous, kay wala man sila penalty kay nagtuman man. Ang gukdon lang sa balaod nga under the deeds of the law or sunogon sa kalayo, kay ang dead means that is penalty, that is impyerno, munang deeds of the law. So kung malinapason ka, you are no longer no one is justified by the deeds of the law, but under grace. So dili na siya ingon nga you are no longer under the law. And the law is no longer to be followed. Dili na maokay, wala na sa teaching sa Biblia. That is not biblical, and that is Satan's counterfeit. Ang ingon niya sa Biblia, we are no longer under the law, but under grace. Ngano man, kay gisaysay na ni Paul nga kung maintindihan mo ang plano sa kaluwasan, nga mauna sa ang faith nga nag-abot, mauna sa ang balaod nga nagdugo, mauna siya ang Misaya nga nagransam. Muna ingon ni Paul, we are no longer under the law, but under grace. Kaya ang grace nag-abot na, nga ang bot pasabot sa grace, isulat ng balaod sa imong kasing-kasing, mauna sang teaching sa righteousness by faith, ug naa na sa imong kasing-kasing, siya nang mag-alalay nimo nga mahimo kang perfect. That's why Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Bot lang, unsaon na ninyo pagsabot. Kay dili man mo maminaw, you are in danger because
pagahi na ni Satanas ng inyong alimpatakan, ang inyong ubod-uburan sa pag sabot sa mensahe, kanang inyong frontal lobe nga wala na naga-function kaayo ang inyong decision making because Satan is there. Your father is Satan is there. Okay. Balikon ta. Knowing this, that the law is not made for the righteous man, but for the lawless and disobedience. Klaro! Ang balaod wala nagibuhat sa mga matarong kung dili digto sa mga malinapason og mga makasasala nga deadly nga kalibutanon nga tanan na comfort na sa kalibutan, comforted by the pleasure of the world, and puro na change the truth into lie ang mga preacher, puro na tanan blah blah blah. Ang namin sa blah blah blah, unod nun ila lang gi-interpret ang Biblia sa ilang concept nga unod nun. Mao nang ingon diri ni Paul, but for the lawless and disobedience. Magwali-wali ka dira sa pulpito nga wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan, sobra pa ka sa lawless and disobedience because you are property of the devil. You detour the truth. Ingon ni Paul, don't be carried diverse and strange doctrine. And episode 429, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but edify this plan of salvation to the hearer. This is the truth. Ambot asa na lang kamo puniton. Kung dili gid mo magtuo aning right up ni Paul, asa na lang mo puniton. Pero sa ako na obserban, tanan nga preacher gagamit gid sa right up ni Paul, pero unod nun ang ilang pag-interpret, not in a spiritual level. Okay, diri na ta sa padayon ta. Ingon niya, but the lawless and the disobedient, for the ungodly, apil ng ungodly, maura na sila mga disobedience, and for sinners, maulang yapon na sila, mga sakop ni Satanas, nga counterfeit ni Satanas, muna mga sinners, for the unholy and profane, tanawa, unholy and profane, unsa man ang profane, not sacred, blasphemous, muna unprofane, mga dili sagrado nga mga tao, mga tigpaburot, tigpaulaw, blasphemous, blasphemy, speaking blasphemy against the Holy Spirit, against God. Muna sila nga klase sa mga tao. Unsa pa? Profane, murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayer. Tanawa? Pati ilang inahan, amahan, gitawag sila mga manslayer nga naman. Giunsa nyo pagpatay sa inyong inahan o amahan. Mauning mga write up ni Paul nga deep ang iyang mga understanding. Ingon niya dire oh. For murderers of fathers and mothers, murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayer. Ngano man, murderers of father and mother for manslayer. Slayer. Slay. Manslayers, meaning mamamatay tao. Slay through the swords. Slay through the guns. Manslayer, meaning mga mamamatay tao. At yun po nila ilang amahan o inahan. Kaya sila mga mamamatay tao. Ngano man, mga mamatay tao. Ngano man, ngano ana si Paul magsulti? Murderer of mothers and fathers. Why? Because kining mga anak, kining mga malalison nga mga worldly pleasure nga mga klase sa mga binuhat sa kalibutan, they are killing their fathers and mother slowly. Gitawag na siya nga stallman suicide. Ila gina pa-suicide ang ilang mga amahan o mga inahan. They kill them slowly tungod sa ilang pagkamalalison sa ginikanan, pagka pilantropos sa ilang kinabuhi tungod sa pleasure of the world. Una ingon ni Paul, murderers of mothers and fathers for manslayers.
Abi ninyo ang Biblia, kung dili nyo ni masabtan, pointing to the higher form, in a form of spiritual level, lisod ninyo sabton ang Biblia. Ang inyo lang din nabawaan sa murderer, mamamatay lang, mga kriminal. Pag ingon dire nga murderers to mother and murderers to father, inyo dayon na effect sa inyong nahibawaan nyo na ay anak nga gipatay niya ang iyang inahan kay na addict na drug. Isa ra na sa mga facts sa mga precedents. Pero ang tinuod gining ginasulti ni Paul kining mga sinners, kining mga profane, kining mga ungodly, kining mga disobedience, mga murderer na sila. Lalo na ning mga maritis, mga gossipers, telling a lie. Muna sila ang mga murderers. That is criminal act. So, ang mga malalison ng mga bata, ang ilang mama o papa, nagaantos adlaw gabi gahilak sa ilang mga anak nga atoan na sa worldly pleasure of the world. So, muna sila mga murderers of fathers and mothers. Then, direta sa verse 10, ingon ni Paul, for war mongers. Okay? Unsa man ang warmongers? Warmongers. Mga prostitute. Warmongers. Mga babaeng baba ang lipad. Kuna mga warmongers include ang mga mga ripes, mga sex maniac. Muna siya. Ingon niya sa 10, for warmongers, for them that defile themselves with mankind. Pareho nilang lalaki. Mga sex maniac, lalaki sa lalaki. Dire, for men stealers, mga kawatan. For liars, na po mga bakakon. For perjured persons. Unsa man na siya? Mga bakakon yapon. Mga false witnesses. No? Mga false testimony. Itong mga gawitness nga mga dili tinuod. Mamuna sila mga gitawag nga perjured persons. And if there be any other things that is contrary to sound doctrine, you see? You read this verse 10 of chapter 1 in Timothy. Nindot kayo basahon. Maintindihan gid ninyo ang plano sa kaluwasan nga expound ni Paul what is this truth all about. Ingon niya sa 10, for warmongers, gisulti ko na sa inyo, kining mga sex maniac, for them that defile themselves with mankind, mao nang iyang mga example, defile themselves with mankind, laki sa lalaki, for men stealer, another transgressor, stealers, liar, sa pa, perjured person, katong mga witness nga, wrong witness, false witnesses. And if there be any of this, and if there be any other thing that is contrary to the sound doctrine. Unsa man ang other things contrary to the sound doctrine? Sa ingon niya, if there be any other things that is contrary to sound doctrine, unsa man ang other things contrary to sound doctrine? Ang saysay ni Paul dire sa verse 10. Kanang mga balo nga nagwali, part na sa other things contrary to the sound doctrine. Those preachers that are telling a lie, change the truth into lie, preaching their topic, giving their messages in the pulpit, which is not correct interpretation of the plan of salvation because of their pride, because of the lust of their flesh. They are
making their own interpretation in a fleshly direction and comforted of the pleasure of the world. They are included in the other thing that is contrary to the sound doctrine. Kaya ang sound doctrine, mao ni ang right up ni Paul nga gi-rebuild sa iya. Mao ning plano sa kaluwasan, the light of the plan of salvation is there in the right up of Paul. Mao ning sound doctrine nga wala gistaday ng mga balo-balo og ang ilang mga teaching naigo sila dire sa if there be any other thing that is contrary to the sound doctrine. Muna sila kining mga balo-balo nga magwawali contrary to the sound doctrine. They are a part of this disobedient, lawless, unrighteous, ungodly to be burned into the lake of fire. Mao ni sila. Mao ning pag-interpret sa teaching ni Paul. Kining other thing that not or contrary, not belong or contrary to the sound doctrine. Kining mga balo-balo nga mga preacher nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan, contrary to the sound doctrine because they made their own or they make their own interpretation from the lust of their hearts in their flesh and became a fleshly direction and comforted because of the pleasure of the world. And they teach that to the hearers, to their brethren in the church. They teach that to the company of people during their preaching, during their 10th effort. Muna sa mga SDA, 10th effort. So, they teach in their own concept, in their own flesh interpretation. So, they belong to the other thing contrary to the sound doctrine, and they will face it and they will answer it during the time of reckoning, especially in the executive judgment. They will face that and receive what you reap, you will sow. You will receive what you reap and you will sow what you reap. Mga kaigsunan, taman lang ta dire sa verse 10. Sa sunod na pod nga semana, padayon tagtuon aning Timothy kay nindot kaayo ning light nga pa-interpret ni Paul sa ato. Kay gi-interpret yan na ni, i-interpret po nato o itudlo ta sa atong mga hearers, sa atong mga loved ones, sa atong mga silingan, sa atong mga parehong tao, sa atong mga even in our enemy. Let us teach this, especially to ourselves, especially to our pride, especially to our power of the brain that is being counterfeit by the devil. Teach that to this true and correct interpretation in the right up of Paul so that Satan will no longer your father and your master. Satan is your master because you belong to the other thing contrary to the sound doctrine because you do not know what is the teaching of Paul and you do not know how to interpret of the right up of Paul and you do not know what is the correct interpretation of the total teaching messages here in the plan of salvation wrote by Paul. Okay. Mga kaigsonan, taman lang ta dire. Sunod nga, Lunes, ato ni ipadayon ang ato gina interpret nga right up ni Paul. Dire sa 1 Timothy chapter 1. Okay? Kaning 1 Timothy taas ni siya. Abot ni siya sa chapter 6. Ang ato dire i-interpret kanang mga
giingon ninyo nga controversial mo ning ato i-interpret. Pwede ta ni i-random, pick up ta diri. Pero as long nga okay sa i-interpret tanan, hutdon ta ni interpret. Kung tanaw na to nga puro tanan controversial sa inyong pagsabot, ato ni interpret. Kay ako ni isulti kaninyo ang true and correct interpretation kining right up before. Okay sa tama lang sa ate sa 10 kay murag bugat ng akong mind sa sigig sulti, murag dili na nako maayo manage ang akong thinking tungod sa the more we speak out, the more we become weak physically. Manaingon ako nga 1 hour speaking engagement equivalent to 24 hours labor. So tama lang sa dire sa 10, balik ta sunod nga Lunes ug magpadayon ta mga kigsunan, ayaw gid mo pag panuko, ayaw gid mo pag tapol-tapol ug laay-laay sa pagpaminaw kay kining atong gina saysay diri makita nato ang ato life after death. Makita nato ang atong gipangandoy kay kita mamatay man gyud. May chance pa ta nga life after death kung makaintindi na ta sa plano sa kaluwasan. Daghang salamat. Ngayong hapon. Bye-bye. Kining inyong higala, Val Retita, nga nagariiko sa inyo itungod sa pag-interpret sa plano sa kaluwasan.